Eh di eto na, ang itinakdang oras. Lunch time ko na. Pinuntahan ko pa rin si Ate Raquel to ask her kung nasa nakalagay yung lunchbox na lagi niyang dinadala sa akin. And ang sabi niya, nasa ilalim daw ng oven. Tapos eto na, for the go na kami ni Mary Rose, friend ko din. Tapos, habang sabi ko, hindi naman ako sanay na mag-init ng pagkain. Talaga kinakain ko na yun as is. Pero nung araw na yun, hindi ko alam, parang may bumubulong sa akin na initin mo muna, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, initin ko na lang. Ayan, edi 1 minute namin nandun sa oven yung pagkain. So, nung goods na, nagtumunog na yung oven, syempre, open namin, kinuha na namin. And humanap kami ng maganda-gandang pwesto. Nung oras na yun, punuan dun sa pantry. So, sabi ko, sige, antay na lang tayo. Naghintay pa kami ng may tatayo. And, edi, for the go, nung mayroong tumayo, edi, syempre, kami na yung next. Upo kami dun. Pagka-open ko ng lunchbox, ganyan pa yung, gantong-ganto yung reaction ko, guys. Pagka-open ko, sabi ko, uy, sarap ng ulam ko. Ganyan-ganyan pa ako dun. Basta ang saya ko kasi giniling siya, guys. Giniling yon. So, sobrang saya ko. Sabi ko, uy, ang sarap naman nito. Ganyan-ganyan. Sabi ko, grabe talaga si Ate Raquel. Ang perfect. Ganyan-ganyan. Talagang sobrang saya ko nun eh. Tapos sabi ko, sige, kakain na ako. Ganyan-ganyan. Kain na kami ni Rose. Sabi naman ni Mary Rose, sarap talaga niyan. Ganyan-ganyan.